Matinding babala ang Korte Suprema kaugnay ng lumalalim na kontrobersya sa usapin ng International Criminal Court o ICC. Umanay nais ni Pangulong Kuting Jr., House Speaker Martin Tambaloslos at Congressman Zaldico na dakipin ang si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bahagi ng investigasyon. Sa gitna nito, maring umalma ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte na naglabas ng matapang na pahayag laban sa naturang hakbang. Ayon sa mga ulat, ang isyong ito ay kaugnay ng mga kasong inihain ng ICC na may kinalaman sa war on drugs noong termino ni Duterte. Umari nagkaroon ng ilalim na usapin ang ilang opisyal ng gobyerno upang ipagbigay si FPRRD sa ICC na nagdulot ng matinding galit kay VP Sara. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang hindi niya hahayaan ang ganitong pagtataksil sa isang leader na nagbigay ng malaking sakripisyo para sa bansa. Ani niya ang may kilos laban sa dating Pangulo isang direktang atake sa sorbenya ng Pilipinas. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni Kuting Jr., Tambaloslos at Co. tungkol sa naturang aligasyon. Patuloy namang inaabangan ng publiko ang magiging aksyon ng Korte Suprema at ang magiging tugon ni FPRRD sa isyong ito. Sa kabila ng lumalalang tensyon, nananawagan ng ilang sektor na pairali ng batas at tiyakin ng bawat hakbang ay naayon sa interes ng sambayanan. Ang hamon ngayon ay ang pagpapanatili ng pagkakaisa sa gitna ng mga naglalabang interes sa gobyerno. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok ng mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Of the knowledge of the entire Filipino people in our country. So grabe po ito ha. Pananagutan po ito at isa itong napakasensitibong topic ang binuksan natin sapagkat ang International Criminal Court ay walang legal posture and legal capacity na manghimasok at mangialam sa ating bansa. They are not here, itong mga investigators na ito, para maging turista na mamasyal sa Bohol, sa Boracay, o saan mang magagandang tourist destination. Nandito sila at nagsasagawa ng illegal na panghihimasok sa sovereignty and internal judicial procedures ng ating bansa. At pinayagan ng gobyerno ni Marcos at inisponsor pa ng kanyang pinsan. Ang tanong, kaninong pera ang ginamit dito? Sa mapanghimasok, illegal at kalunos-lunos na uri ng pagbibenta ng soberanya natin sa mga investigators na ito ng International Criminal Court. How far and how low can this government of Marcos go para lamang lapastanganin ang soberanya ng ating bansa at ang mga karapatan ng mamamayan? Bakit nyo itinago? Akala nyo may tatago nyo ha? Nakita na po namin ang mga pangalan at may record po sila ng pagpasok sa Bureau of Immigration. Pati pong hotel billings nila, saan sila umikot, sino pong pinapatawag, sino ang nagpapacilitate, sino nagpifinance. Grabe po ito ha. Hindi pa sila kontento sa bogus at katarantaduhang tuwadkom sa Kongreso ni Martin Romualdez at ngayon po ay itinakwil ni Pangulong Duterte ang pag-attend doon. Tama lang yun na desisyon at pinadala ang sulat ng kanyang mga abogado kay Congressman Ace Barbers. Hindi pa sila nakontento sa tuwadkom na ginamit nila bilang persecution and special propaganda attack operations against the Duterte, kay Inday Sara, kay Vice President natin, kay Rodrigo Duterte at sa iba pang mga matataas na opisyal ng former administration ng Duterte government. Ito pala, sa kasagsagan ng bagyo, imbis na maghanda sila sa pananalasa ng bagyong Christine na naglunod sa baha at pag-agos ng putik sa Bicol, sa Naga, sa Albay, dyan sa Batangas at sa maraming bahagi pa ng Luzon, habang nagkamatayan ang mga Pilipino at walang nagagawa ang gobyernong matino at maayos na Rescue, Relief and Rehabilitation Program, ay pinapasok pala nila at pumasok na pala inang illegal ng patago, ng patraidor at pataksil ang mga investigators ng International Criminal Court sa ating bansa at kumakausap ng hindi lantad sa mamamayang Pilipino. In the first place, uulitin po natin, wala pong legal entity and legal posture ang ICC at anumang instrumento nito at mga representante na manghimasok sa ating bansa. We are no longer part of the ICC 6 years ago pa. Noong March 2018, hindi na tayo bahagi ng International Criminal Court. Therefore, we are not bound by any treaty, by any international obligation para sila po ay payagan na mangialam, manghimasok sa ating bansa. Kaya nga,
Yun ang punto natin. Kung walang tinatago at hindi pa traidor at pataksil ang layunin ng pagpasok ng mga International Criminal Court investigators na ito, na by the way, ulitin ko sa mga late na pumasok o habang pumapasok po kayo, hindi ko muna ibubulgar ang mga pangalan nito. Iko-consulta ko muna sa lawyers. May nakita na po ako mga confidential information nila ng mga investigators. Pero ang isang hotel po, letter M ang kanyang initial, ang isa Raffles ang hotel na pangalan. Ang mga nagsisecure sa kanila, mga government forces. Ang gumagastos, gobyerno. So, ano ito? Inofficialize ni Marcos Jr., nila Martin Romualdez at nila Saldico ang pagpasok ng illegal at bogus na entity na kagaya ng mga investigators ng ICC para panghimasukan, pakialaman ang prosesong judicial, legal sa ating bansa. Lamang gusto nilang idiin at wasakin ng lubos-lubusan at durugin at ibaon physically and literally or figuratively ang political group na associated sa mga Duterte, especially si former President Rodrigo Duterte. Hindi pa sila nakontento sa pangbabastos nila kay Vice President Sara Duterte. So, ang pagsasalita ko po ay binunsod ng ipinadalang confidential information kagabi 11:45. Nananayo po ang balahibo ko. Bagamat kiniskisan ako at pinutulan ng mga balahibo sa paa kasi doon lang po pwede mag-harvest ng hair follicle samples. Umabot ng almost 2 hours para lamang maiigsi po kasi mga buhok sa katawan ko, lalo na sa mga kahit sa legs part. So kahit po na nabawasan ng mga balahibo buhok sa katawan ko, nananayo po ako sa galit ang mga balahibo ko nang mabasa ko ang mga impormasyon at makita ko na nandito pala sila nag-ooperate mag 2 weeks na habang sinasalanta ng bagyo pinapasok ng gobyerno ni Marcos. At ang nagbibida-bidahan na nagpapasilitate ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at sila Saldico. Nako, ang tanong ng taong bayan, bakit pataksil, patraidor nyo silang pinapasok? At sino at kaninong pundo nang galing itong ginagamit sa paggastos sa malapalasyong mga hotel na ginamit para sila ay mamalagi itong mga investigators? At tinahakot ang mga sinasabi nilang mga biktima, kinakausap na gumagawa ng mga affidavit at iba pang documentation at the back of the knowledge of every Filipino people. May tungkulin po ang gobyerno na maging hayag, lantad at open sa mga impormasyon kagaya nito, sapagkat ito'y direktang panghimasok ang ginagawa ng ICC. So huwag kayong maniwala pag sinabi ni Marcos na hindi ko papayagan ang gagawin nila, mag-imbestiga sila dito. Wala na yung ICC. Paano nakapasok ito? Does Mr. Marcos Jr. have any knowledge? Ito ba kay Martin Romualdez lang ito at kay Saldico at sa mga kasabwat nila mga komunista, ng mga teroristang grupo, kagaya ng grupo ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers? Hindi naman pwedeng mangyari yon kung hindi kinonsinti o binulungan at hiningan ng konsente o approval si Marcos Jr. unless i-deny po niya ito. This is a very explosive and exclusive information na ngayon ko lang i-reveal. Again, ikokonsulta ko po kung pwede kong i-reveal ang mga datos at impormasyon na hawak ko. Sapagkat alam naman natin po, baka ikukulong ako at ipapahamak ako. Pero alam nyo na kung ano po ang dahilan. Ibinubulgar ko ngayong araw na ito, mag-alas 4 ng hapon sa Pilipinas, ang illegal, mapanghimasok at pataksil na pagpapasok nila Marcos Jr., nila Martin Romualdez, nila Saldico, at ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at mga urban operatives nila at mga kasabwat pa nila na mga investigador ng International Criminal Court. May 2 pa yatang naiwan o 3 na nandito pa. Kaya sobra-sobra pong paglapastangan ito sa ating mga mamamayan. This is a betrayal of public trust. Ibibenta mo ang ating bansa at soberanya sa isang bogus at illegal na mapanghimasok na instrumento na ang pangalan niya ay International Criminal Court, at ang inyong gagawing kapital para katayin, durugin ay si former President Rodrigo Duterte. At malamang kasama dito sa kanilang mga iniimbestiga na si Senator Bato de la Rosa na dating Chief Philippine National Police ng PNP sa ilalim ni former President Duterte, si Senator Bongo at other generals. Nagulat ako talaga sa informasyon, very detailed, at pati po ang mga mukha at impormasyon ng mga involved na mga tao, pati po ang mga travel documents nila ay kumakalat po na gustong ipasabog ng source. Sabi ko, wag muna, magpatikim muna ako ngayong hapon. At kaya ako nag-live ngayon. Uulitin ko po, ang usapin dito ay ang pagtatraidor at pagtataksil ng gobyernong Marcos. At kung hindi niyo ito alam, ano ang kapangyarihan at ano ang sinasakal ni Martin Romualdez at Saldico kay Marcos Jr. para gawin nila ang ganitong pagtataksil at paglapastangan sa soberanya at integridad ng ating bansa. I hope I can forward all of this information to the legal team of President Duterte so that they can prepare
proper legal communication about this. I'm trying to communicate with the former Director General, Alex Paul Monteagudo. At least alam nyo na i-inform ko po siya pagkatapos ng live na ito of these explosive revelations upang mapagandaan po na nandito na at sigurado tayo ito rin ang gagawin nila kapag dumating na ang mga di ba hahatulan nila na guilty sa o may probable cause si Pangulong Duterte. So ipapaaresto nila kung nagawa nila itong gawin ang ganitong kalapastanganan sa soberanya at integridad ng ating bansa. Nito mga alipores ni Marcos, hindi malayong mangyari na dudukutin. Come again, Mr. Chair. Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao. Malamang General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nag-retiro, ano po ang rank ninyo? Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, saan po kayo naka-assign? Come again, the date, Mr. Chair. Noong 2001 po, saan kayo na-assign? 2001, I was assigned as OIC of the PNP Narcotics Group sa Region 11. At the same time, Southern Mindanao, team leader po ako ng PACER during that time. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya So nga- definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si former President Duterte. So kilala niyo po siya? Officially, sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, malapit talaga sa kanya, Mr. Chair. Eh. Noong 2001 ay nasa Davao po kayo, malamang alam niyo po yung nangyari sa, may alam po kayo sa Davao Death Squad. Come again, Mr. Chair. Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao, malamang po may alam kayo sa Davao Death Squad. Wala po akong alam sa Davao Death Squad, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Asierto, as a special unit lahat ang napuntahan ko, Mr. Chair. So hindi po kayo naka-assign sa Davao? Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko. Eh. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. Na meron death squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala niyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo? Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA. Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJKs, as far as the barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas
na sinabi nyo doon yung inyong mga accomplishment. Meron 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi nyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Mr. Chair, Meron po ba kayong tali ng panahon na yon ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang ang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa namamatay nang hindi ko, wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation. Sa police po yan, Mr. Chair. Eh. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba Hindi kayo po kami ini-inform ng kasama ano? doon. Hindi. Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Kahit- Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Jew eh. Eh ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo eh. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, itinuturo mo PNP? Eh, sila yung may information about death sa yung death under investigation, Mr. Chair. Eh. But it is about drugs. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po bang si Colonel Acerto, kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po kayo talaga. nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-NARCOM ako, nag-PIDEA ako, nasa EDSOT po siya, magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PIDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang siya itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, Pero yun po- kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun ay sa PIDEA. Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon Na sa pangalan? ano nyo, operation ninyo? Yeah, operation before the actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Acerto? Balik tayo si Mr. Chair. Noong 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yung kasi wala akong information, Mr. Chair. Eh. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Acerto is yung information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanda ka na ng validation.
Kasi ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PIDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayalde at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different... Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. Kasama ang NBI, PIDEG. NBI, AFP, yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, parang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!